Magandang umaga mga mamshis, mga beshes, mga ladies in red, mga ating matanda at sa kabataan. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy ito ang talk natin. Yung audience po natin is mga mamshi, beshes, ladies in red, ating matanda at sa kabata, mga handsome, tall and dark na mga guys yan, at mga maiitim din, at mga LGBTQI. Yung academic level, hindi na academic, educational level pala ay pang grade 6 lang po. Kay grade 1 po okay na po. Ang mahalaga nakaintindi kayo ng konting English, okay? Kasi gagawin nagtatagalog naman tayo ng medyo Pilipino pala, hindi Tagalog. At ngayon po itutuloy natin yung talk natin. In honor po ito sa birthday ni celebration pala ni Mary Magdalene na nangyari nung July 22. Siya po yung first disciple. At yung ano pala natin is balak natin tapusin yung parables ni Master Christ. At dito na tayo sa tinatawag nating parable of the yeast. Okay. So ngayon, yung parable of the yeast na ito ay tungkol ito sa kwento tungkol sa yung hindi, mali pala. Hindi pala parable of the yeast, parable of the hidden treasure pala. Okay. So ngayon, babasahin ko ito. Basahin ko sa English. At para nyo. Okay. Dito tayo sa libro ng Matthew. Okay. So, sinabi dito sa Matthew, okay, basahin ko sa English. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. One day a man found the treasure, and then he hid it in the field again. He was so happy that he went and sold everything he owned to buy the field. Okay. So, gayon po yan. Nakakita po siya ng isang treasure sa field. Now, paalala lang po. Yung field po ito yung material nature minsan o minsan yung katawan natin. Dito tinatanim yung agape or perfect love. Okay. Or sure it's about sweet melody. Pero bago natin makalimutan, yung tema po natin is forgiveness po. Galing sa prayer ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yan po yung tema natin. So, kung sino man yung gusto nyong balatan o barbecue ng buhay, forgive niya na po. 77 times po. Kasi yun yung gusto ni Master Christ kung talagang naniniwala kayo sa kanya o baka sinasabi niya sa iba na sinusunod niya siya. Okay. Excuse me. Okay. So, ngayon, punta tayo dito sa mga kaunting explanation. Okay. So, balik tayo ulit sa Matthew. Okay, nakalagay dito. But store your treasure in heaven, where they cannot be destroyed by moths or rust, and where thieves cannot break in and steal them. So, ibig sabihin, yung treasure nyo, treasury, ito, kung saan nakatago yung kayamanan nyo, saan yung, nandoon yung, nyo, okay. Your heart will be where your treasure is. Kung saan yung treasure nyo, treasury nyo, saan nyo tinatago yung kayamanan nyo, yung mga pinaka-importanting bagay sa buhay nyo, ay andoon po yung puso nyo. So, sabi ni Master Christ, love your God with all your heart, mind, and soul. So, ibig sabihin, yung heart talaga, yung kaloob-looban mo, doon yung treasure mo. So, kung yung treasure mo is andito sa mundo, makikita ngayon sa mundo,
ibig sabihin, medyo may pagka makamundo ng konti yung treasure mo. Pero yung treasure mo, kung wala dito sa mundo, medyo hindi makamundo yung treasure mo. Alam mo naman, pero mas okay talaga kung makamundo ha, kasi mag-praise yung ibang tao sa'yo. Alam mo naman, palakpak na. Palakpakan. Ganon. So, yung treasure natin, makikita natin yan. No, ngayon, may mga secondary treasures tayo. Pero yung mga secondary treasures natin is dahil yon sa primary na treasure natin. So, ibig sabihin, yung family natin, nagiging treasure lang yan dahil sa agape or perfect love na meron sila na binigay ng isang sado, katulad ni Master Christ, Guru, Acharya, Mystic Mentor, Prophet at Messenger. Kasi kung wala yan sila ng agape or perfect love or sure sa bad sweet melody, walang kwenta yan sila. Parehan sila mga bato na nagkakalat-kalat sa daan. Alam mo yung ganun. So, pero minsan yung ibang tao, hindi lang makita yung distinction ng totoong treasure at saka huwad na treasure. Fake, counterfeit na treasure. Akala mo treasure sila, hindi sa treasure. In fact, sila yung magiging hindrance ng spiritual practice mo. So, ngayon, eto. Alam niyo naman siguro mahihilig yung mga tao sa social media ngayon. Tingnan nyo lang yung post nila sa social media. Makikita mo yung treasure nila. Ganun lang yung kasimple. So, kung gusto mong kilalain ninyong isang tao, makikita mo yan sa post niya. Kung ano yung pinakamahalaga. Ano yung para sa kanya, feel niya, feelingera. Kung ano yung mga importanteng bagay sa mundong ito. May mga tao na sabi nila, yung importanteng bagay sa mundo, ganito. Post ko ngayon, i-remind ko yung ibang tao na ganito yung pinakamahalagang bagay sa buong mundo. So, ipopost ko. Kasi, wino-worship mo nga yung mga ganong bagay. So, ibig sabihin, sa talino mong yan, ito yung level of consciousness mo. Ito yung lalim ng pag-iisip mo. Kung ano yung ayun yung sabi ni Master Christ, kung ano yung sa loob, siya rin yung ilalabas ng lumalabas sa bibig. So, kung ano yung nilalabas mo, kino-communicate mo sa social media, yun yung level ng pag-iisip mo. So, hindi na natin sasabihin kung anong klase yung tao, yung mga friends mo, sa TikTok, sa Facebook siguro, or sa ganon yung level ng consciousness mo. Kahit na weighted average lang, kumbaga sa ikilo mo na lang, or kung gaano ka frequent. Kasi yung AI ng Meta, frequency yung isa sa mga tool na ginagamit niya. Ano palagi yung nilalike mo? Ano palagi yung pinopost mo? Ilalabas niya ngayon yan. Kaya nga yung dati, yung scandal na nahack yung accounts ng iba, kasi ang dali-dali nilang makilala. Kilalang kilala mo sila agad dahil sa post nila, sa klase ng takbo ng utak nila, sa klase ng words na ginagamit nila. So, hindi mo na kailangan sabihin tanungin niya isang tao, ano ba yung mga likes mo, ano yung mga taste mo. Nakikita mo naman sa post niya, sa social media. Nakikita mo naman yung mga things na pinagsasabi niya. So, kung agape or perfect love talaga yan, paikot-ikot lang dyan yung topic. Pero kung hindi pa ikot-ikot yung topic dyan, baka iba yung interest niya. So, kung mahilig ka sa mga magic, anting-anting, alam mo makikita yan. Baka kasi akala ng iba na pag nag-post ka ng ilang beses is yun na yung strain of thought na sinasabi, yung algorithm ng mind mo. Hindi po. Taon po yan, 10 taon po. Makikita mo. Kaya nga may mga minsan makikita mo sa opinion ng mga experts na makikita mo after 10 years kung ano yung takbo talaga ng utak ng isang tao. Kasi magfo-flow yan papunta doon. So, ganyan gagawin ni Meta o kung ano may yung social media na AI dyan. I-feed ka niya na ganong klaseng may mga tao naman talaga na tinatago nila yung totoong pagkatao nila. Yung mga spy, mga nai-engage sa intelligence service, pwede naman silang mag-post, pero makikita mo talaga kasi hindi maiwasan. So, pero sa mga taong nagpa-practice ng spiritual life nila,
nagsumusunod kay Master Christ, makikita mo talaga hindi maiwasan. Pero minsan yung problem dyan is nagiging bigot tayo. Nagiging makitid yung takbo ng isipan natin. Kasi pwedeng sabihin ko na ito lang yung pananaw na tama, hindi po. Kasi yung agape or perfect love po, wala po yung pinipili as long na agape yan. Okay. So, dito tayo. Punta tayo sa Proverbs. Maganda itong Proverbs. Okay. Sabi sa Proverbs po, bago ko pala makalimutan, yung heart pala na sinasabi dito, ibig sabihin seat of life. Ano yung nagbibigay ng buhay sa'yo? Yun yung treasure mo. So, kung tao yung lagi mong pinopost dyan, yan yung treasure mo. Kung baga sa sa mundo ng tama at mali, yung pinopost mo, yun yung tama para sa'yo. May tama ka naman dyan eh. Kasi tama nga eh. Okay. So, hindi mo ipopost yung mali. Kasi ayaw mo ngang maging mali yung labas. So, kung yung orientation ng likes mo is towards violence, towards idolatry, papunta doon, yun yung strain of thought na dala ng mo pinopost mo. So, kaya nga naalala ko dati may nakausap akong someone na tinitrain sila mag-analyze ng katulad ng ganon. Nung time niya kasi may exam, intelligence exam, 3 lang yata sila yung pumasa sa buong Pilipinas yata. So meron silang way na para malaman kung ano yung strain of thought ng isang tao. Pero of course hindi naman ganun ka-complex yun. Kasi wala namang surefire. Yung surefire lang po o walang mintis na pamaraan is agape or perfect love. So yun lang po, although na hindi yun perfect, pero indicator ang tawag doon. Kaya nga nag-track yung ibang tao ng mga criminals, mga serial killer, may sinusunod silang pattern kasi ginagamit yun ng isang tao. Pattern recognition ang tinatawag. So ngayon, ang lahat ng post mo, baka nag-umpisa yung Facebook 19 yata. Titingnan mo lahat ng post mo kasi yun yung strain of thought mo. Lahat ng pinag-uusapan nyo ng isang tao, yan yung takbo ng utak mo. Not unless na spiritual practitioner ka, which sabi ni Master Christ is nakakonceal lahat yung ginagawa mo, nakatago, na kahit ilabas mo siya sa public, hindi nababasa ng ibang tao, naiintindihan. Iba yon. Pero balik tayo dito kasi yun yung nagbibigay ng buhay sa'yo. Yung mga pinopost mo, nagre-reflect din kasi sa'yo yan eh. Kung ano yung mga kulang sa'yo. Hindi ka naman kulang sa pansin, may kulang lang. So yan yung nilalabas mo ngayon. So ngayon, parang mathematics yun kasi yan eh. Okay. So ngayon, punta tayo sa Proverbs. Nakasabi dito, makinig ka po sa wisdom. Set your mind to discernment. Discernment lagi ginagamit cry out for discretion. Beg for intelligence. Hanapin mo ito na katulad ng isang silver. Hanapin mo ito na parang nagte-treasure hunting ka. Para maintindihan mo yung honor sa Godhead. At maintindihan mo yung Godhead. So, ibig sabihin nito, kung hindi madali maghanap ng mga treasure, katulad ng ginagawa ng mga treasure hunter, ang daming palpak dyan. Very accurate ka. Very discreet ka. Kasi pag nakakuha ka na ng treasure, malamang agawin sa'yo yan. Kunin sa'yo. Parang ganon yung wisdom.
yung discretion, hindi po yan. Kung ordinary ka lang tao, hindi ka pwede yan. Baduy ang labas mo. So, ganun po yan sila. Kaya nga sabi ni Master Christ, itong mga parables na to, kwento ito, para lang ito sa mga taong may agape or perfect love or surat sabad or sweet melody, salin sa melody. Pag wala po, hindi nyo po makukuha yung yung content nito kahit nakalagay pa yung explanation dyan, hindi po. Kasi yan tinatawag yan kung sa Vedas pa is parang Upanishad. Directly, i-reveal sa'yo yung ibig niyang sabihin. So, yung ginagawa po ng mga sadhu is naghahasik lang sila, nagtatapon ng mga seeds. So, ngayon, pag medyo tumama yung seed sa puso mo na matambok na lupa, hindi fatty na lupa, healthy, tawag nila parang magandang klaseng lupa, hindi yung fatty heart So ngayon is maiintindihan mo, pero para sa mga taong medyo kulang pa sa kaalaman, ang comparison nito parang nagti-treasure hunting ka. Subukan nyo po isang beses mag-treasure hunting. Kunin nyo yung treasure. Kung napakahirap po mag-treasure hunting, mas mahirap po i-unlock, buksan yung sikreto ng mga parables. Hindi po ito sa mga mabababaw na klaseng pasensya na kayo sa mga mabababaw dyan Hindi naman kayo. Yung mga kunwaring matalino lang pero ang babaw ng takbo ng pag-iisip. Hindi po para sa inyo to. Para ito sa mga sheep lang talaga. Yung nababagay lang. So, pasensya na kayo. Pag na-misled kayo, naligaw kayo. Busy naman kayo. Wala naman kayong time. Pag date, kakain sa labas. Pera, yun yung pinakabisihan nyo. Hindi pwede sa'yo yung parables. Kahit nasabihin nga, isigaw nga sa tenga mo, hindi mo nakuha. So, ngayon, balik tayo. Balik tayo dito sa parable pa rin. Okay. Sabi dito, it is better to get wisdom than gold, to choose understanding rather than silver, or getting discernment. Nade-discern mo. Akala na iba may discernment sila. Hindi. Ang tao lang po na may agape, yun lang yung may discernment. Pag wala ka pong agape or perfect love na binigay ng sadhu, guru, acharya, mystic mentor, mga prophet, messenger, wala ka pa pong discernment. Hindi mo makita yung distinction ng kamunduhan at saka yung hindi kamunduhan. Kasi yung mga sadhu po, mga topmost devotee, mga rasika bhaktas, mga perfect devotees, mga associate ni Radharani or mga kasamahan ni Mary Magdalene po, sila lang yung nakakakita. Hindi po yan para sa lahat. Kasi parang pag nakuha mo yan, dali lang binasa mo, nakuha mo agad. Hindi po. Talino po ng Godhead yan. Kung ma-create ng Godhead, yung buong universal creation, actually hindi naman siya na-create. Okay. Ng first engineer na tinatawag, hindi mo nga maintindihan pa yung mundo na kung saan ka nakatira, talino pa ng Godhead. Kaya nga kailangan kami blessing ng isang sadhu, katulad ni Master Christ, para makuha mo yung ibig niyang sabihin. Otherwise, nananaginip pa po tayo. Hoy, gising. So ngayon, balik tayo sa Proverbs ulit. Okay. Ito yung nakalagay dito. Hindi makakatulong sa isang fool, hangal, yung bibili siya o kukunin niya, magkakaroon ng talino, dahil wala namang halaga sa kanya yung talino. Yung talino dito na sinasabi natin, ito yung agape or perfect love.
So, sa mga taong walang agape or perfect love, hindi po ito mahalaga sa kanila. Yung mahalaga po sa kanila, yung mga friends nila na wala namang kaalam-alam sa spiritual practice, yung mga friends nila na yung mga activities, yung puso nila is puro kamunduhan lang. Hindi ko sinasabi na hindi ka kakain. Hindi ko sinasabi hindi ka magpahinga. Hindi ko sinasabing hindi ka mag-work. One way or the other, kakain ka, magpahinga ka, mag-work ka, magdo ka ng duty mo, seva or service sa ibang tao. Pero hindi to porneia. Yung agape po, wala pong monetary na ano yan. Hindi na magtuturo ka tungkol sa kaalaman ng Diyos. May na-expect kang pera na ibibigay sa'yo. Hindi po yan. Hindi po livelihood yung agape or perfect love. Kaya nga, lahat ng bagay, nakaikot yan sa agape. Pag tinanggal mo po yung agape or perfect love, wala nang value yan. Kahit na anong sports, kahit na anong field ng sciences, kahit na anong klaseng trabaho, pag tinanggal nyo po ang agape or perfect love, wala na pong kwenta yan. Pero para sa mga taong walang kaalaman po, napakahalaga po yan. Malaga yan. Nakakahiya na hindi mo gawin. Kahit na wala ng merit, wala ng value, wala ng substance. Pero ganoon naman talaga yung mundo natin. So, kaya nga, hindi mahalaga yun. Sa mga taong mga hangal. Si Solomon yung sabi nito, Proverbs to No, ngayon, tingnan natin sa isa pang part ng ng Proverbs, Solomon pa rin. Okay. Okay. One alienated is self-indulgent, showing contempt for anyone having sound judgment. Okay. Tingnan natin yung ibang Yung mga unfriendly na tao, alienated sila. Hindi talaga sila, walang friendship sa puso nila. Ibig sabihin, walang agape or perfect love. Selfish yan sila. Kahit nasabihin niya hindi naman ako selfish, ginagawa ko naman ito sa'yo mahal naman kita Hindi po. Ang tao lang po na may agape or perfect love, yun lang po yung hindi selfish. Hindi siya self-centered. Pag wala pong agape, self-indulgent po yan. Merong mga magulang na i-indulge nila yung mga anak nila, yung mga friends nila, sa kababawan. Alam mo yung, wow, ang ganda-ganda mo, kahit na mukha kang unggoy, wow, ang ganda-ganda, para maskara yung mukha mo. Ganon talaga yan sila. Ini-indulge ka nila. Wow, galing-galing mo. Hindi ka sasabihan, hoy, magandang babae, gwapo, mamamatay ka rin, tatanda rin, magiging kulubot din yung mukha mo, magkakasakit ka rin. Hindi nila sasabihin sa'yo, yung sasabihin nila sa'yo, wow, galing-galing, sana mas magaling ka pa rin. Hindi nila sasabihin sa'yo, tatanda ka, hihina ka rin, manghihina ka, magkakasakit ka. Hindi nila sasabihin yan sa'yo. So, ayaw nila ng good sense. Ito yung good sense. Kaya titingnan mo yung mga malalalim na teachings sa mga spiritual master, mga sadhu, tulad ni Master Christ, may sense yung sinasabi nila, pero hindi yun makikinig yung iba. Kasi wala nga silang sense. Alam mo yung mga pinipraise nilang mga tao, yung mga place na pinupuntahan nila, alam mo yung pinagagawa nila, walang sense. Alam mong walang sense. Pero ayaw nilang sabihin sa kanila, senseless sila. Para sa kanila, standard ng mundo, may sense yun. Yung standard ng mga sadhu katulad ni Master Christ, parang may sense. Pero hindi sensible. So, ganun po yan. So, mag-ingat po tayo sa mga ganong klase mga tao, mga mamshi, beshi, ladies, na relati, matanda, sa kabata.
mga handsome talent dark na guys yan, mga LGBTQIA. Kasi nga, yung iba nga, may mga experience nga dyan na may mga iba na sumama sila sa mga spiritual religious group. Hindi na rin na nakita yung agape or perfect love. Lalong naging miserable tuloy yung buhay nila. So, minsan, kailangan mo mag-ingat. Okay. So, ngayon, yung mga taong alienated po, unfriendly po yan. Alam mo yung minsan sa mababaw na explanation, mag-send ka ng friend request, hindi nila i-accept. At saka kung naging friends na kayo, i-unfriend kayo. Ma-alienated na tao, yan wala pong agape yung mga ganong klaseng tao. So, kung sino ka man, kung sino man kayo, kayo mga nakikinig, nakakaintindi ng sinasabi ko, kung mag-ingat po kayo sa mga ganong klaseng tao. Sa very unlikely moment na hindi mo ini-expect, pag yan yung mga kasama mo, babagsak ka nang wala sa oras. Kasi, mas pipiliin nila yung buhay na walang agape, yung choice na walang agape, kaysa yung buhay at saka yung choice na may agape or perfect love. Mas pipiliin po nila yun. So, maging maingat lang tayo, baka ma-sold out ka, mabenta ka sa iba. Okay. Yung minsan nakasabi dito, yung ginagamit is contempt. Grabe yung hate nila. Kasi grabe nga yung hate nila sa sarili nila. Hindi nila mapatawad yung sarili nila, kaya hindi nila patawad yung ibang tao. Ganon po, yan kaganda yung buhay nila. Para kang unti-unti kang nagpapakamatay. So, ngayon, eto, tingnan po natin yung sinabi po ni Master Christ po. Okay. May sinabi po si Master Christ na related dito sa hidden treasure. Kasi sa totoo lang, yung hidden treasure po, yan yung po yung agape. Kasi hindi mo yan makikita basta-basta sa mundong ito. Kaya nga yung mga sado, ang hirap hanapin. Katulad ni Master Christ. Wala nga masyado nakakilala sa kanya. Nagdududa pa nga sila na sado siya. Saintly, pinadala siya ng Godhead para ibigay yung butil ng agape or perfect love. So, ganun po yan. Hidden treasure po yan sila. At pag nakita mo yung hidden treasure, huwag mo nang pakawalan. Pero may mga ibang tao na kahit hidden treasure, kaharap na nila sa Master Christ, iba pa yung laman ng utak nila. Pero sige, i-continue po natin. Ito sa John po. Anong sabi ni Master Christ? Okay. Ito, babasahin ko po. I am the bread that gives life. Whoever comes to me will never be hungry. And whoever believes will never be thirsty. Okay. Wala ka na pong hahanapin pag na-meet mo po yung sado na katulad ni Master Christ or sino man, katulad ng mga guru acharya, mga mystic mentor at mga prophet at saka messenger. Wala ka na pong hanapin. Pero hindi po nakukuha ng mga taong ito. Ang dami pa po nilang hinahanap. Parang hanggang ngayon, for the next 30 years ng buhay mo, nagsisearch ka pa rin. Mamamatay ka na lang, nagsisearch ka pa rin. Yung sado mismo sa harap mo, bulag ka. Kasi parang isang parabol, hindi mo siya nakikita. Mga sinasabi niya, hindi mo naririnig. Ang tali-talino mo, kaya galing ng discernment mo. Hindi ka mautakan, galing mo, Hindi mo nakita yung sado sa harap mo. Baka kasi may mas mahigit pa sa sado yung hinahanap mo. Baka si God yung hinahanap mo. Baka malamang makita mo yan in the near future. Okay. So, ngayon, balik tayo. So, yung minsan yung ang bread na to is, minsan yung ginagamit dito is bato. Ibig sabihin, pag hindi bread, kasi ang bread, parang puso, yan na malambot. Pag walang agape, hindi bread yung puso, hindi malambot. Matigas po yan, parang bato. May mga tao, nakakala mo ang sweet ng smile nila,
Ang galing-galing nilang magbigay ng advice. Ang galing-galing nila mag-explain. Napakamatulungin, pero bato yung puso. Dahil po wala po silang agape. Sa inyo na lang po yan. Kung magsayang kayo ng oras sa mga ganong klaseng tao, o makipag-friends kayo, baka benefits yung hinahanap nyo. Pagtyagaan nyo na lang yung bato, ipukpok sa ulo nyo. Hindi ko pa nasubukan yan, pero itry nyo lang po. Maghanap kayo na medyo matigas na bato dyan, pukpok yung sa ulo nyo. Tapos para maramdaman nyo, mas masakit pa po yan pag tao pa po. Matigas yung puso. Ngayon, walang peace of mind yung mga ganong klaseng tao. Pero hindi nila aaminin niya wala silang peace of mind kasi matalino nga sila. Alam mo yung kaya pa nilang i-rival yung talino ng Godhead ng isang sado katulad ni Master Christ. Okay. Pero sige lang po, pagbigyan niyo yung sarili niyo, maintindihan niyo rin yan sa bandang huli. Okay. So ngayon, balik tayo. Titingnan natin yung opinion ni Paul. Okay. According kay Paul, sa opinion niya, ito yung sinabi ni Paul. Wala pang nakakakita ng ganito. Wala pang nakakarinig ng ganito. Hindi ma-imagine ng ibang tao ito. Ano yung na-prepare ng Godhead sa mga nagmamahal sa Kanya. Alam mo yung pipili ka na lang. Yung mga chipipay pa yung hinahanap. Kukuha ka na lang yung mumurahin pa. Maghahanap ka na lang ng friends mo, partner mo, yung mumurahin pang klase. Alam mo yung sidewalk na style. Hindi mo naisip na may binibigay sa'yo yung Godhead na hindi mo lubos ma-imagine. Kasi explorer ka kasi. Nag-i-explore ka lang. Petiks-petiks. Huwag mo nang seryosohin. Pag namatay ka bukas, petiks-petiks din yung buhay mo. Gano'n naman talaga minsan. 3 steps advance ka kasi. Kaya petiks-petiks ka lang. So, pag namatay ka, petiks-petiks yung buhay mo. Puro ka thrill-thrill. Hindi mo binibigyan halaga na maiksi yung buhay mo. So, ito yung sinasabi dito. Ang opinion ni Paul, hindi mo lubos ma-imagine to. No, ngayon, malungkot yung buhay mo. Dahil may sado, tinapon niya yung butil ng agape or perfect love sa puso mo. Sinakal mo po. Ang galing mo. Lagi. Mahilig kang manakal, Okay. So, ngayon, sakal na mata yung agape sa puso mo. Mahal ka ng isang sado, katulad ni Master Christ, binigyan ka niya ng butil ng agape. Ikaw, hate mo yung sarili mo, hate mo rin yung ibang tao, kaya sinakal mo yung agape or perfect. Ang galing mo naman. Pero sige lang. Kasi experience din yan. Pag nagpakamatay ka dahil wala kang agape sa puso mo, experience pa rin yan. Okay. Ganun naman talaga yung buhay. Experience lang yan. Isang linggong pag-ibig, parang mga ganun. Okay. So, balik tayo po sa sinabi ni ni Pablo ulit. Okay. Pinakita sa atin ng Godhead yan sa pamaraan ng spirit niya. Dahil yung spirit niya, nakikita niya yung lahat ng bagay kahit na yung sikreto ng Godhead. Imaginein mo, pag may agape ka, nalalaman mo yung sikreto ng Godhead. Ang tawag nila dito is bhakti or agape or perfect love. Ito yung sikreto ng Godhead. Ito yung sikreto ni Krishna sa kingdom niya. Ito yung pinakaingatan ni Radharani. Ito yung pinakaingatan ni Mary of Magdala. Yung sikreto na to. Ngayon, ibinibigay ng walang bayad ng mga sadhu katulad ni Master Christ. Ikaw napakayaman mo kasi, kaya ayaw mo ng libre.
Gusto mo yung mamahalin, yung 1,000,000. Oo, yung mga damit mo, designer shirts, yung mga pantalon mo, ha, ang mahal-mahal. Yung sapatos mo, tig 5,000. Yung cellphone mo, tag 100,000. Grabe, ang galing mo. Gusto mo talaga yung mahal. Yung libre na binibigay sa'yo ng sado, katulad ni Master Christ, mga Guru Acharya, Mystic Mentor, mga Prophet Messenger na libre, yung pinakamataas na walang kapalit na bagay sa mundong ito, ayaw mo, magaling ka. Very discerning ka talaga. Very discreet ka. Pero sa mata ng mga sado, yung may agape, ambadoy mo. Yung pinakamataas na binigay sa'yo. Alam mo, nakahiga ka na sa waterbed, gusto mo sa lupa ka pa mahiga. Magaling ka talaga. Namimili ka talaga. Okay. So, ngayon, balik tayo dito sa opinion ulit ni Paul. Si Paul, sinabi niya sa Colossians. Okay. Sabi ni Paul sa Colossians na dahil sa Kanya, kay Kristo, lahat ng kayamanan ng talino at kaalaman nakatago. Ano ibig sabihin nito? Lahat po ng katalinuhan at kayamanan, wisdom minsan, yung vessel po niyan is yung sado po, katulad ni Master Christ. Doon po nakatago yan. Hindi po yan pwedeng itago sa ibang place dahil hindi po sila perfect o rasika baktas or utama baktas katulad ng mga gopis. Kasi yung caretaker niyan, si Radharani po, at binibigay niya sa mga gopis yan at saka sa mga sado na dito ngayon sa lupa ibibigay sa atin. Yung ibang mga tao, wala po mukhang tae po yung tingin nila sa mga sado. Yung parang kailangan mo lang yung sado pag may problema ka. Kailangan mo lang yung sado, pag kailangan mo tumaya sa loto. Yung minsan yung ginagawa ng mga disciples ng mga sado, mga katulad ni Master Christ. Kailangan mo lang yung sado kung kailangan mo ng posisyon. Kailangan mo lang ng sado kung gusto mong pumasa sa board exam. Alam mo yung ganun. Pero okay din yan. Kasi maganda din yung mababaw tayo minsan. Para maintindihan natin yung mundo. Pero yung mga tao po na may agape or perfect love, sabi ni opinion ni Pablo, namatay kayo. Pero yung buhay nyo nakatago kay Kristo na andoon din sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Yung sekreto po, andoon po sa sado yan. At saka yung sekreto po, binigay na sa'yo ng sado in the form of agape or perfect love. Kung hindi pa naman mahalaga sa'yo yan, baka iba yung mahalaga sa'yo. Alam mo yung pagkain, pera, lahat ng sa mundong ito mahalaga sa'yo. Hindi naman mahalaga sa'yo yung sado. Pati sino ba yung sado na yan? Hindi nga makabili ng sapatos niya. Hindi nga alabong, kailan ba bumili si Master Christ ng damit niya? Kailan ba siya nagpa-haircut? Kailan ba siya naging successful sa business niya? Wala naman siyang business. Isa lang yung business niya po. Business ng Father po. Na itapon yung butil ng agape or perfect love sa mga taong nangangailangan. Sa mga nangangailangan lang po, yung mga self-satisfied po na tao, hindi niya po kailangan yung agape perfect love.
Masaya na po kayo sa buhay niyo. Kontento na po kayo sa pinagagawaan. Okay. Ngayon, sabi ni Pablo sa Colossians ulit, na once na sumunod kayo sa isang sado, ang mangyari dyan is maging katulad kayo ng isang sado, katulad ni Master Christ. Kung ano yung achievement ng isang sado, ganun din po yung magiging achievement nyo. Wala namang academic achievement yung sado. Wala naman siyang PhD. Hindi nga siya billionaire. Yung iba nga dyan, kabler lang, taga-ayos ng sapatos. Alam mo ganun. Hindi naman ideal talaga yung buhay mo. No? Hindi katulad sa mga sinasabi ngayon, mag-pray ka lang po, ibigay sa'yo ng lahat. Yung mga sado, wala nga sila. Parang taliwas yata. Pero, prosperity consciousness daw yan Kasi mayaman yung Godhead, mayaman ka rin. Hindi nila sina-explain. Yung sinasabing yaman ng Godhead, andun po yan sa kingdom niya, sa Garden of Eden po. Sa Lover's Paradise. Pero sige lang, matatalino naman yung mga ganong klaseng tao. Hindi na nila kailangan dagdag ng kaalaman. Sinasabi ni Master Christ dito, sa Mateo, kung gusto mo maging perfect, ibenta mo lahat ng meron ka. At magbigay ka sa mga naghihirap, mga pulubi. Poor. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sundin mo ako. Ito yung instruction ng isang sado katulad ni Master Christ. Gusto mo maging perfect? Gusto mo magkaroon ng perfect love? Ibenta mo lahat ng meron ka. Ibig sabihin, itapon mo lahat ng selfish desire mo. Alam mo yung happy kami. Masaya kami kahit saan. Pwede kaming kumain. Pwede kaming pumunta, magbakasyon. Alam mo, ang dami kong business. Ang lawak ng lupain ko. Happy kaming family. Okay. Lahat ng meron sa'yo, ibenta mo. Okay. Ibig sabihin, iwanan mo yan. Hindi pwede. Binigay sa akin ni Lord to. Akin to. Ganun po yan. At magbigay ka sa mga mahihirap. Sino ba yung mahihirap? Yung mga taong walang agape or perfect love. Sila yung mga mahihirap. Akala mo mayayaman sila sa mundong ito, pero talo pa nila yung pulubing. Kasi naghahanap sila ng perfect love, perfect happiness, hindi po nila makita. Sa sado lang po yon, katulad ni Master Christ, Guru Acharya, Mystic Mentor, mga prophet at saka messenger. Kaya nga, kung may agape ka perfect love, ibigay nyo po sa iba. I-share nyo po yung agape na yan. Ipa-experience nyo sa kanila yung agape or perfect love. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sumunod ka sa yapak ng isang sado, katulad ni Master Christ. Yan kung gusto mo maintindihan yung agape or perfect love. So ngayon, ito yung tingnan mo yung mentality ng mga taong sumusunod sa isang sado na mababaw pa yung pagkaintindi nila. Kasi, sabi sa Mateo, nagtanong si Peter, iniwan na namin lahat at sumunod kami sa'yo. What's in it for us? Ano yung sa amin ngayon? Ano ba meron kami dyan? Yun yung mga mauutak na tao. Lagi nilang sasabihin sa'yo, give and take lang to. Ano yung meron kami dyan? Alam mo yung ganon? Lord, nagpray kami, naniniwala kami na maging billionaire kami. So, sige na. Ibigay mo na sa amin. What's in it for us? Hindi po kami susunod sa'yo kung hindi maliwanag po. Bigyan mo kami ng bahay, bigyan mo kami ng, bigyan mo kami ng stable job, bigyan mo kami ng masayang pamilya, lahat professional yung mga anak ko. Alam mo yung ganun, successful kami, matatalino, may mga PhD kami lahat. Dapat mayroong ganun, Lord. Kasi nga,
Nagbibigay naman kami ng malaking abuloy sa simbahan, sa temple mo, ha? Araw-araw, every Sunday po, ha? Andyan kami, ha? Member pa nga kami ng staff mo. Andyan, no? Eh, di ba? Nagpapakain naman kami. Kumakanta naman kami. Mabait naman kami. Eh, dapat, syempre, nagbigay kami sa'yo. Eh, bigyan mo rin kami. Yan yung sabi ni Peter. Ganun ba talaga yung yung naniniwala sa sumusunod sa sado? Katulad ni Master Christ. Parang hindi yata ganun. Pero sige lang, pagbigyan natin. Kasi may paglalagyan din yung mga ganong klaseng tao. Kaya nga sabi sa Luke dito, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. Kung iiwanan mo po lahat para sa honor ni Master Christ, dahil honor din ng God the Father yan or ni Krishna, 100 beses po babalik yan sa'yo. At makakamit mo po yung eternal life. Ano bang klaseng buhay ng gusto mo? Yung mamamatay ka? O yung walang hanggan na buhay? So, ibig sabihin, walang hanggan din yung kaligayahan mo. Pero, pag tiningnan mo po yung activities sa mga tao, kahit sa social media po, hindi po mahalaga sa kanila yung buhay na walang hanggan. Yung mahalaga sa kanila, alam mo yung ganon, may mga awards ka dyan, may mga certificate ka. Alam mo yung sikat na sikat ka. Hindi naman ginagawa ng mga sado yan. Pero sige lang, happy ka naman Importante happy ka daw. Okay. So ngayon, sa Mateo pala nakasabi yan. Ito pala yung sa Luke. I-give up mo lahat. Ulitin ko i-give up mo lahat. Lahat na meron ka para maging taga-sunod kita. Teka, sandali. Ano ba ibig sabihin ng lahat? Everything. Meron pa bang natira sa everything? Parang wala yata natira sa everything. Sige. Tingnan nyo na lang sa dictionary po sa Tagalog. Ano ibig sabihin ng everything po? Iwanan mo lahat ng meron ka at sumunod ka sa akin. Kasi pag may natira pang kabunduhan sa'yo, baka akala mo po sinusunod mo. Love ko naman si God Christ, Christ, Lord, Lord. Sabi ni Lord, hindi kita kilala, sino ka ba? Parang wala ka yata sa sa invitation list ko. Kasi hindi lahat po. Kaya nga ang agape is perfect love. Yung forgiveness, total forgiveness yun. Wala pong exemption, all or nothing. Lahat o wala. Ganun lang po yan. Ngayon, ito po yung masarap. Kasi sa Luke po, nakalagay, mahirap po sa isang mayaman na tao ang pumasok sa bahay ng Diyos, sa kingdom, Garden of Eden or Lover's Paradise. Bakit naman mahirap? Nagbigay ka na nga ng malaking donation sa simbahan, sa temple mo, mahirap pa. Ano ba yan? Mas madali sa isang camel na pumasok sa mata ng karayom kaysa sa yung mayaman na papasok sa kingdom. Teka, parang mali yata yung translation na to bakit mahirap? Nagbibigay, malaki ka nga magbigay ng tithes mo, ng donation. Nagpapakain ka ng mga tao. Sikat na sikat ka nga sa simbahan mo, sa temple mo. Bakit mahirap? Kasi dadaan ka sa butas ng karayom. Please lang po, maghanap kayo ng karayom dyan. Tingnan mo yung butas ng karayom. Papasok ba yung daliri mo dyan? Tingnan mo nga kung pwedeng pumasok yung dila mo. Yung pwede lang pumasok dyan, yung sinulid. Okay. Pero iba yung ibig sabihin dito. Yung butas ng karayom, eye of the needle po, kasi sa matagal ng panahon, may isang butas po yan na pwedeng pumasok yung isang camel. Yung mga excess baggage po, mahuhulog po yan. Yung pwede lang pumasok yung camel at saka yung may-ari ng camel. So, ibig sabihin nito,
Yung lahat lang na yung pwede lang pumasok sa Garden of Eden, yung kailangan mo lang po. Ano yung pwedeng pumasok sa Garden of Eden po? Agape lang ang perfect love. Lahat tanggal yan. Yan yung ibig niyang sabihin. So, ibig sabihin, pag mayaman ka sa mundong ito, mag-evaluate ka. Self-evaluation. Baka sa standard ng mundo, medyo matino pa yung takbo ng utak mo. Pero sa standard po ng Godhead, baka wala ka na po sa katinuan mo. No, ngayon, balik tayo sa Lucas. Kasi pumunta si Master Christ kay Zacchaeus. Sumagot si Zacchaeus, Lord, I will give half of what I possess to the poor. If I have defrauded, parang nag-false witness ka, to anyone of anything, I will give 4 times. Pag may nakuha ka po sa iba na hindi tama, may ginawa ka po sa ibang hindi tama, ibalik mo yan 4 times. So ngayon ganito yan. Nakuha mo yung isang property worth na 1 million. Ngayon, dahil nagbago ka na, born again ka na tawag nila Ano yung gagawin mo? Ibalik mo yan 4 times 4 million. Kasama yung interest yan. Ngayon, sabihin mo, ang hirap. Ang hirap kasi 2 million lang. Wala kang magawa. 4 times ang sabi dito Oo. So, ganun po yan. Kalahati ng meron ka, ibigay mo sa mahirap. Sino ba yung mahirap? Yung walang agape po, yun yung mahihirap. Yung mga taong akala nila puro makamundo, sila yung mahihirap. Sila pong walang agape. So, yung agape mo, nakalahati, ibigay mo pa yan sa kanila para magkaroon sila ng agape din. Ngayon, okay. So, dagdag natin to. Ang tawag ni Master Christ sa mga taong ganito, Son of Abraham. So, kung Hudyo ka man, kung Muslim ka man, sumusunod kayo sa Islam, kung Christian ka man, anak ka ni Abraham, pag sinusunod mo ito, ginagawa mo ito. Okay. Ngayon, dagdag natin, according sa Acts po, lahat po ng naniniwala were together and had all things in common. Pare-pareho po yan sila. Meron yung isa, meron yung iba. Walang lamangan. Hindi ibig sabihin na mataas yung katungkulan mo sa simbahan, dapat mas marami yung sa'yo, mas mahal yung sasakyan mo. Alam mo yung ganon? May aeroplano ka, naka-aircon pa yung aso mo. Alam mo yung ganon? Masarap yung pagkain mo. Andoon ka palagi sa gitna. Hindi naman ginawa yan ni Master Christ. Pero sige lang, pagbigyan natin. Ngayon, medyo napakahaba nito. Paiksiin na lang natin. According sa Proverbs, learn truth, never reject it. Acquire wisdom, self-control, and understanding. Ibig sabihin, alamin mo yung katotohanan. Ang katotohanan po ay agape or perfect love. Pag wala ka pong agape or perfect love, wala ka pong katotohanan. Ang buhay mo po ay nakaikot sa puro kasinungalingan. Akala mo, yung taong nagsasabi sa'yo na I love you, yung maganda, sexy, naka-makeup, machong-macho, basketball player, ang galing mag-dribble, o kung ano man yan, LGBTQIA man siya, dahil wala siyang agape, hindi mo rin alam kung ano yung agape, akala mo, ito yung katotohanan. Honest kaya siya, totoo siya, walang halong kasinungaling. Sinungaling na nga yung buhay niya dahil wala siyang agape. Kasi yung Godhead po is agape po. Si Krishna po ay agape. Si Radharani po ay agape. Si Master Christ po ay agape. Si Mary Magdalene po yung agape. Kung wala kang agape, hindi ka po nabilong sa community nila. So, ganun po yan.
No, ngayon, putulin na lang po muna natin to kasi medyo mahaba masyado to, yung tinatawag nating hidden treasure. Pero I hope so may nakakuha kayong insight, mga mamshibation, ladies and reto, matanda at saka bata, handsome, tall and dark na guys yan, at saka mga LGBTQIA. Hidden treasure po ito, katulad ng parable, hidden treasure. Hindi po ito mabuksan yung sikreto niya, yung meaning niya, unless na ibigay sa'yo ng sado, yung agape or perfect love, at saka buksan yung third eye mo. Para sa mga taong interested makinig po, salamat po. Pero unless na nalagay ng sado, o katulad ng Mr. Christ, yung agape sa puso nyo, napakahirap po nito. Kahit ubusin nyo pa po yung lahat ng kaalaman sa buong mundo. Anyway, I hope so may napulot kayo. Dagdagan na lang po natin. I-continue natin to kasi napakahaba po. Thank you po sa time nyo at salamat. Hanggang sa susunod po. Bye-bye.